let's say meron tayong 17 pi over 6. So basically guys, kung nahihirapan ka nga sa mga radian, try mo muna tayo convert sa degree. So syempre, paano natin i-convert? Sabi natin, mamultiply lang natin. Kung meron tong pi sa numerator, yung pi dapat nasa denominator para ma-eliminate sila. Then lalagay mo yung 180 sa taas. Then yun, cancelin mo na to. Then simplify mo tong 17 over 6 times 180. So basically sa given pa lang pwede ka na mag-simplify. So eto guys, yung 6 tsaka 180 kasi divisible yan by 6. So may magiging 1 na lang to. Eto magiging 30. So ano ba yung 17 times 30? So 17 times 30 guys, that is 510. 510 degrees yan. Gets? So I think gagamitin mo ngayon. So remember guys ulit, sa Cartesian natin or sa unit circle, eto hanggang 360 lang. Tapos 90, then 180, at saka 270. So ngayon yung 510, lagpas sa 360. So kailangan natin kunin yung coterminal niya. So bawasan mo lang yung 510 ng 360. So magiging, remember yung pag-borrow. So magiging 150 yung gagamitin natin. So yung 150 guys, nasa pagitan yun ng 90 tsaka 180. So something nandito yon. So nandito yung 150 natin na angle. Or which means nandito rin yung 17 pi over 6 natin. So ngayon, sabi natin kung nasa quadrant 2, yung tawag dito, yung angle, which means ang gagamitin natin para makuha yung reference angle, that is yung 180 minus yung angle. So magkakaroon tayo doon ng 180 minus yung 150, which is yung reference angle natin is 30. So basically, yung reference angle, nandito yung parte guys. Nandito yung 30 degrees. Wherein yung ordered pair nito is square root of 3 over 2 tsaka 1/2. Tama. So big sabihin gagamitin mo sa kabilang side. Pero dahil nga sa quadrant to, yung sa quadrant to natin, yung signs ng mga coordinates is negative tsaka positive. So which means, from dito sa reference angle natin na square root of 3 over 2 tsaka 1/2, negative dapat to. Ito yung isa positive. So big sabihin, ito yung magiging cosine, then ito yung magiging sine. So pwede mo na kunin yung mga ratio. So ngayon meron tayo number 1, that is sine 17 pi over 6, or yung given natin. So that is 1/2. Paste dito sa ordered pair. So meron tayo number 2, let's say cosine 17 pi over 6. So that is negative square root of 3 over 2. Then pwede na natin kunin yung iba. So let's say number 3, yung tangent ng 17 pi over 6. So tangent is sine over cosine. So lagyan na natin theta. Tayo mahirapan magsulat. So pares lang naman guys, pares lang to nito. Anyways, yung sine natin, that is 1/2 over yung negative square root of 3 over 2. So rules ng sine, positive divide negative is negative, parehas ng denominator, so may eliminate. Then 1 over square root of 3 yung matitira. Then rationalize na lang kasi may radical. So basically nagawa na natin to kanina. So magiging negative pa rin yung sine, then square root of 3 over 3. So dapat marunong ka ng concept ng radicals para sa ganito. Then next tayo, punta tayo sa cosecant.
Cosecant 17 pi over 6. So remember, kung meron tong ko, yung reciprocal na ito guys, yung walang ko sa sine cosine. So ibig sabihin, ito yung sine natin. So kung meron tayong nakuha sa sine, which is 1/2, ibig sabihin, reciprocal ng 1/2, baliktarin mo lang yung numbers. Magiging 2 over 1 siya, which is 2 na. Then sa number 5, yung secant, 17 pi over 6. So ito walang ko. Ibig sabihin yung gagamitin natin yung cosine. So yung cosine, that is negative square root of 3 over 2. Reciprocal mo lang. Magiging negative 2 square root of 3. Then rationalize. So ito nang ginawa natin. So square root of 3 both side, both numerator denominator. Then simplify. Multiply lang directly. Then ito guys, magiging 3. Ito yung magiging sagot. Then as for sa tangent, sa cotangent, so basically, reciprocal niya yung tangent. So kung meron tayong nakuha sagot na negative square root of 3 over 3, so gagawin mo lang siyang negative 3 square root of 3. Kasi nakuha na natin yung sagot reciprocal lang naman. Then rationalize mo na. So magiging negative 3 square root of 3 over 3 yung denominator. Then pwede mo tayo simplify. So bali magiging negative square root of 3 yung sagot natin. So ganito yung ginagawa guys. So yung bottom line, pag naka-radian, convert mo siya sa degree. Do alam ko naman mahirap naman talaga mag-memorize ng mga may pi. So much better na inaano mo siya,